Tara. Ito yun pre, oh. Pre, bali ito, meron tayo dito isang example. Ang brand nito, Bridgestone. Yan. Bridgestone, kilala yan, sikat yan, matagal na yan, at trusted yan. No? Magandang klase yung goma na yan. Ngayon, ano bang meron tayo dito makikita? Una-una, pre, yung manufacturing date niya, kung kailan siya ginawa, anong taon siyang ginawa, ilang taon na siya, at kailan na expiration niya, dito natin siya makikita. Yan. Sa goma, pag makita ninyo ito, yan, parang naka-enclose yan, no? Okay. Disregard nyo tong letra. Ito muna. Yung dalawang digit, no? Unang dalawang digit, makikita nyo 23, ibig sabihin, 23 weeks ito ginawa ng taon, at ito naman dalawang digit ulit sa huli, taong 2021. Okay? So, yung unang dalawang digit represent ng weeks, at yung dalawang digit ulit sa huli represent ng year. Ito yung pinaka date manufacturing niya. So, kung babasahin siya, 32 weeks ng taong 2021. Okay? So, yun yung pinaka birth date niya. Manufacturing date niya. No? Yung DOT, yan na yun. Manufacturing date, eto na yun. 32 weeks ng taong 2021. So, kung bibilangin natin, from 2021, 2025 tayo ngayon, tama? 2021, 2022, 2023, 24, 25. So, ang edad ng goma na ito sa kasalukuyan mula nung ginawa siya is 4 years na. Okay? So, 4 na taon na siya. Pero sa 4 years na yan, makapal pa. Kapal pa nito. Okay? So, 4 years na edad niyan. Tapos, yung nakuha na natin yung date manufactured niya, kailan siya isinilang, kailan siya sinagawa, tapos ilang taon na siya, okay? Tapos, ilang taon na siya? 4 years na, no? Tapos, pangatlo, kailan ba expiration niyan? Pre, base sa mga manufacturing, no? Pinaka-maximum natin magagamit yung goma, kapag kaya natin binili bago, brand new, ito ay nagre-range lamang ng mga 5 to 6 years. Okay? So, sa 5 taon hanggang 6 na taon lang natin sila pinaka-safety na gamitin. No? Maraming gumagamit dyan na sobra na sa edad, sobra na sa 6 years, pero ang basihan kasi nila, yung goma, intact pa. Makapal pa yung spike, wala pang crack yung sidewall niya, so, okay pa daw, ginagamit nila. Nasa tao na rin minsan. Pero ang pinaka-safetiest na gamitin sa kanya is 5 to 6 years lamang. Okay, so nasagot na natin yung unang katanungan. Doon tayo sa next. Okay, so yung description ng goma na to, classification niya ito. Sa iba na goma, makikita natin dito, ang classification ng goma, ang nakalagay minsan LT. LT lang ang nakalagay. Pero ibig sabihin nun, eto, ibig sabihin yan, light truck. No? So, sa light truck na yan, malimit kasi ginagamit yung mga goma na yon. Gaya nito, naka-install siya sa utility van. Yung iba nakakabit sa SUV, mga Adventure, Revo, Tamaraw FX, at saka, ano pa ba? Yan, mga light truck yan kung gamitin. L300 van. L300 FB type yon. Light truck yon. Classification ng goma nila. Description nila. Yung iba, makita mo dyan, LT. Pero ang pinakaibig sabihin niyan is light truck. Okay. What's next? Pre, maximum, size. Sige, dito tayo sa size. Ang size niya ito. Duravis. Ito yung brand niyan. Pangalan niya Duravis R624. Ang brand is
Bridgestone. Okay, dito tayo sa size. Yung size niya, pinaka-specific is 195R15C. No? So, dito tayo sa 195. Yung 195, eto yan. 195 represent as width. Width ng goma. Eto. From dito to dito. No? Sa magkabila ang dulo. Yung lapad, kumbaga, lapad ng goma. Yan. Yan yung 195. Yung lapad ng goma. Then, yun namang 195R15C, meron pa yan 19565R15, no? Palagay na lang natin 65. 1956515C, no? So, minsan yung 65, malimit naman yun eh. Yung 65, R65, represent naman ng height ng goma. No? So, yung 195 is yung lapad. Yung isa naman is ito. Yung height. Yung height ng goma. Okay? Tapos, yung 195 is yung width at yung 65% ng width is dito napunta. No? 65% ng lapad nito, kaya may 195, 65, 15, yung 65% ng lapad ng 195 is dito napunta. Yun yung height niya. Doon siya nagre-represent. Okay? Yung 15, yan. Yung 15, represent ng radius. No? Yung pinakabilog ng rim ng mugs. Yan. 15 inches. Yan yun siya. 15 inches. Okay? So, ayun. Ano pa ba? Ano pa bang meron dito? Maximum tire load. Tingnan natin. Ito. Meron pa pala dito. 106, 10, 104. Size pa rin yan. Alam ko. Nakasa sizes pa rin yan. Tapos itong S, it represent ng kanyang tawag nito speed rating pala ito sa speed rating. Yung S na meron yan designated speed kung kailan, ano lang yung maximum niya na speed na okay siyang gamitin, no? Kasi may iba nag-explode, depende sa sitwasyon, sa senaryo. Pero yung mga goma natin, dinisenyo yan, may mga speed rating talaga yan din sila na pinaka-safe natin sila gamitin. Gaya sa hangin, may mga designated lang yung goma kung ano lang yung pinaka-safest natin sila gamitin. Pag sumobra, pwede mag-explode. Sa speed rating, ganun din. Tapos, sa maximum ng kargang hangin, posible din siya. Ito naman, 65 PSI. 65 yung load ng hangin niya. Malakas yan. Kargado yan. PSI, ibig sabihin niya is pressure per square inch. No? So, yan yung 65. No? May mga ganun. Malaking goma pero mababa lang ang hangin. Ito naman, normal lang siya na goma pero ang lakas ng karga nito sa 65. 65. Busog na busog sa hangin to. Yan yun siya. Load ng hangin. Ano pa? Tubeless. Ito, tubeless. Kung bakit may tubeless? Kasi merong gulong na may interior. Ito naman, wala. No? Yung mga lumang modelo, lumang design, may mga interior sila. Ito, tubeless na siya. Okay, so ano pa bang meron dito? Yun na lang naman na siguro. Okay, so dito, meron tayo dito makikita na steel belted. No? Meron pa kasi isang classification ng goma maliban dito sa steel belted. Sa pagkakaalam ko, yun po. Tapos, ito naman, dito mo malalaman
Saan siya galing? Saan siya gawa? Made in Japan. Okay, maganda siya. Made in Japan. Tapos, ito. Pag makita nyo to pre, yan, yung arrow na yan, triangle na yan. Yung iba, may nakasulat pa dyan na TWI. Ibig sabihin niya is tire wear indicator. No? Pag sinundan mo yan, may bubungad dyan na tire wear indicator. Dito, hindi kita. Nandun, nakabaon yan dyan. Hindi kita. Ito. Yan. Yan. Pero di kita. Doon tayo sa kabila. Ito siya, oh. Yan. Yan. Yung tire wear indicator niya. May nakaumbok yan dyan sa pinaka-spike niya. Kapag yung itong surface na to is inaabot niya na yan, yung nakaumbok dyan, ibig sabihin, pudpud na siya, palitin na siya. No? Pag inabot niya na nung pinaka-spike, yung nakaumbok doon, yan, ibig sabihin, pudpud na yan, palitin na yan. Tire wear indicator. Yan. Yung tread life niya is ano na lang, siguro mababa na talaga kasi yan yung indicator na kailangan na natin siya palitan. Okay? Tsaka isa pa. Pre, eto kahit pa yung goma natin makapal pa, yung goma natin wala pang mga cracks, pero kapag yung edad ng goma ay lumagpas na sa 6 na taon, for safety, palitan na natin. Kahit pa yung goma is makapal pa, for safety purposes, since sasakyan yan, gamit yan ng pamilya, pre, palitan mo na para mas okay yung biyahe.